Ang Diyos na maawain at mapagpatawad. Nang gumabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-isang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-iisang salaping pilak. Nang magkagayoy nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan, sinabi nila, "Isang oras lamang nagtrabaho ang mga ito na huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa?" Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't pumayag ka sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmamagandang loob sa iba?" Sa Ebanghelyo ngayon, nagsasalaysay si Jesus ng isang talinghaga tungkol sa mga manggagawa na binigyan ng trabaho sa iba't ibang oras ng parehong araw, ngunit tumanggap ng parehong sweldo sa pagtatapos ng araw. Nais ituro ni Jesus sa atin na walang pribilehiyo sa kaharian ng langit. Bagamat ang ilan ay nauna nang sumampalataya kay Jesus bago ang iba, hindi nila pwedeng angkinin na mas higit ang pag-ibig ng Diyos sa kanila kaysa sa mga nahuling sumampalataya. Marami din ang matagal bago nakilala, minahal at pinaglingkuran ng Diyos. Makikibahagi sila sa pag-ibig ng Diyos sa paraang katulad ng mga lumapit sa Kanya noon pa man. Sinubukang ipakita ni Jesus na ang mga pamamaraan ng Diyos ay hindi katulad ng pamamaraan nating mga tao. Nais ni Jesus na matanto natin na sa kaharian ng Diyos ay walang pinapaboran. Nagtrabaho man tayo para sa Diyos ng buong buhay natin o narinig man natin ang kanyang pagtawag sa bandang huli na, inaanyayahan tayong lahat na makibahagi sa iisang langit. Isang bagay lamang ang ginagarantiya ng Diyos sa atin: kung paanong kailangan ng isang manggagawa ang isang araw na sahod para mabuhay, lahat ay nakakakuha ng biyayang kailangan para sa kaligtasan. Walang paglilingkod sa pamayanang Kristiyano ang nagbibigay sa isang tao ng higit na karapatan kaysa sa iba. Tayong lahat ay manggagawa sa ubasan ng Panginoon at ang bawat tao ay nag-aambag sa kanyang sariling paraan sa pagpapatatag ng katawan ni Kristo at tumatanggap ng biyayang kailangan para gawin ito. Ayon sa Katisismo ng Iglesia Katolika, ang grasya ay biyaya, libreng tulong na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin upang paunlakan ang kanyang tawag. Ang mga maging mga anak ng Diyos, mga anak na ampon, mga kasama ng kalikasan ng Diyos, ng buhay na walang hanggan. Ang grasya ay pakikibahagi sa buhay ng Diyos. Pinapasok tayo sa kaloob-looban ng 3 persona sa bisa ng binyag. Ang Kristiyano ay nakikiisa sa grasya ni Kristo, ulo ng kanyang katawan. Bilang anak na ampon, ay maaari niyang tawaging Ama ang Diyos, na kaisa ng anak. Tinatanggap ng buhay ng Espiritu na ibinubuhos sa tao ang pag-ibig at binubuo ang Iglesia.
Ano ang hinihingi sa atin ng kwento ng Ebanghelyo sa araw na ito? Una, sundan ang halimbawa ni Jesus ng paglilingkod at pagmamahal ng walang hinihintay na kapalit. Ikalawa, magpasalamat tayo sa mga biyayang ating natatanggap at mga natatanggap din ng iba. Iwasan ang pagkukumpara sapagkat ang bawat isa ay tumatanggap ng ayon sa kanyang mga pangangailangan. Ikatlo, ang bawat isa sa atin ay may mga katangian at kakayanan na nakapag-aambag sa komunidad. Hanapin mo ito at ibahagi ng libre dahil libre din natin itong natanggap mula sa Diyos.